Nararamdaman po ba natin ang presensya ng ating Panginoon? Ang pangako niya, dalawa o isa na naroon sa kanyang pangalan, naroroon siya sa ating kalagitnaan. Amen? Hindi po dahil sa music team. But of course, we praise God for their lives pagkat nagagamit at napapagamit sila sa Panginoon para tayo ay mapangunahan sa ating pag-aawitan. Amen. Amen, amen. Nag-update po yung aking laptop. Medyo may meron na po siyang katandaan po yata. Pero babago po naman yan no? Amen. So, sa umagang ito, no? To be exact is 14 or 15 days before Christmas. Ang dami po umiiwas dun sa aircon, no? Kasi malamig na. Ramdam nyo na po ba? Ramdam nyo na po ba yung simoy? Yung kaibahan ng panahon? Ano po? Kaya meron po mga may sakit, no? Siguro po, yung ibang mga kapatid natin dito ay nakiuso, no? Yan po yung usong hindi dapat nating inuusuhan eh. Pero sadyang ganyan, nasa buwang lupa, ano po, kaya nagkakasakit pa po. Kaya manatili tayo sa pagdulo, no? Doon sa langit, wala nang sakit. Amen? Perfect na yung ating mga kalusugan. Yes. Okay, praise. Naririnig po ako. So perfect na po yung ating kalusugan. Sasabihin ko pa rin, yun po yung aking pinaki-iintay. No? Yung perfect body. Pagkat ang gusto ko ay 24, 36, 34. Amen. Sawang-sawa na po ako talaga at pagod na ako ng exercise dun sa gym. Imagine, 7 years na ako. No? Kung gaano ako katagal na sa JF Antipolo, gano'n na rin po ako nag-gym doon. But praise God, no, sa lahat ng mananatili sa ating Panginoon, no, despite of ay talagang nag-iintay yung buhay na perpekto sa atin. Gawa na ba, anak? Ilan na lang? Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So, ramdam na po natin yung Kapaskuhan, ano? Hindi lang malamig, kundi yung buong paligid, sa nangyaring pandemya ng halos 3 taon, to be exact, dahil nung 2 taon lang po yung talagang napakahigpit, pero yung 3 taon di pa rin pwedeng mag-celebrate ng kagaya ngayon. Di po ba? Na ang dami ng tao sa labas. Okay, so bumalik po yung mga pailaw sa mga bawat lugar na tila nag-aapoy at nagliliyab. Ano po? Mga higanting Christmas tree. Ano po? Mga iba't ibang mga palamunti at dekorasyon na makikita po natin sa iba't ibang lugar. Napakaraming tao. Ano po? Yun po, kagabi, nabalitaan po sa news na yung Fiesta Carnival ng panahon po namin. Sino nakaabot dito? Yung batang 90s, ay yung Fiesta Carnival ay ni-revive. Ano po? Ang mga tao nag-iintay sa kanilang 13-month pay, yung meron, at yung bonus. Thank you, my darling anak. God bless you. Sa ating mga buhay. So, yung mga meron, praise the Lord. Hallelujah. Anak, ayaw mag-scroll down. Scroll down. Okay. Thank you. No? Busy ang lahat ng mga tao. No? Yung mga nakatanggap na ng 13-month. Hindi ko na tatanungin kung sino. Ano po? Medyo nagpaparamdam na yan. Busy ang lahat ng tao. No? Pamimili,
Nag-iisip kung ano ihahanda, no? Reunions, no? Party dito, party doon. Ano po? Nagbabadya na tunay na ngang malapit ang Pasko. Pero higit doon, more than that material, commercialism, no? Masyado nang inagaw ng mundo yung pinakasentro ng Pasko. Amen? Wag mo munang ilalabas, anak. Wag mo muna. Okay. Na dapat ang sentro ng Kapaskuhan o ang diwa nito ay hindi nawawala sa tunay na pakahulugan nito. Amen? Lalo na po sa ating mga mananampalataya. Ito ang araw na sanang tunay na ating alalahanin, pasalamatan ang Diyos sa kanyang ginawa, ang kanyang ibinigay at ipinagkaloob, ang kanyang natatanging anak na si Jesus. Walang katulad o makakatulad para sa sangkatauhan. Ang totoong meaning, ang tunay na diwa ng Pasko ay si Kristo, kung kaya may Pasko. Sa umagang ito, minsan nating aalalahanin at sasariwain, i-remind muna ang ating sarili sa makabuluhan natin na ma-celebrate at nawa maibahagi po natin sapagkat doon tayo tinawag to make disciple. Mag-disciple po tayo kung ano yung ating natanggap. Ma-celebrate at maibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, sa mga bisitang dadalaw at mamamasko sa atin, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, ang hindi lamang material na pagpapala o pinansyal o pangkomersyalismo lamang, kundi ang tunay na kahulugan at diwa ng Kapaskuhan, si Jesus ang bida ng Pasko. He is the reason and the only reason. Jesus, God, King, kung kaya may Pasko. He has given us to us mankind. Amen? Ating basahin ang teksto natin sa umagang ito na matatagpuan sa John 3:16. Hindi ko kita, kaya ako'y pupunta ron. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay para magising po tayo. Alam ko pong napakalamig ng panahon. Ano po? So wag tayong antukin. Sige po, basahin natin ang John 3:16 hanggang 18. 1, 2, 3, basa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi rin sila sumampalataya sa kaisa-isang anak. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at aming Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, sa kanyang paggabay, sa kanyang pangunguna, lumalapit po kami sa kami sa iyo, Panginoon. Salamat po sapagkat minsan pa, Lord, panalakasin kami sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ay mapa at ilaw upang kami, Panginoon, ay patuloy na matanglawan sa aming patuloy na paglalakbay o habang naglalakbay kami sa sandaigdigan, Panginoon, ng tama at nauukol sa iyong pamantayan at sa pagsunod sa iyong kalooban. Mangyaring nawang higit ang iyong kalooban, maipaalala, Panginoon, ang nais mo, O Lord God, at hindi kami maligaw, Panginoon, O Lord God, sa kagustuhan mo, sa nais mo sa aming buhay na kami ay umuunlad, kami ay namumunga,
kami ay nagiging asin at ilaw, Panginoong patuloy sa daigdig na ito, Panginoon, O Lord God. Salamat po, ikaw po ang siyang magbago ng aming mga pahak na kaisipan, patungo, Panginoon, sa iyong mga salita, na patuloy kang nabibigyan ng kapurihan at kaluguran. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na manguna sa aming pong pagbubulay-bulay, ang kabukasan ng aming mga isip at ang aming mga puso. Mataniman ito, Panginoon, ng pinakamainam na buto, Panginoon, at nawa malagay ito sa pinakamainam at pinakamatabang lupa sa aming mga puso, Panginoon, O God, upang sa araw-araw, Panginoon, ay ito ay aming maipamuhay. Salamat po, aming ipinagkakaloob ang aming sarili sa iyo, isip, puso, at kaluluwa, Panginoon, O God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong mensahe sa umagang ito, ang Panginoong Hesukristo, kung kaya may Pasko. Dapat po yan ay si Kristo, kaya may Pasko. May kaagaw. May Kristo po kung sino-sinong Kristo Kaya pangalanan natin, si Hesukristo, ang Panginoong Hesukristo, kung kaya may Pasko. Amen? Amen. Sa umagang ito, ating aalalahanin po yon. Ano po ba ang Pasko? Okay, ang Pasko po, sabi po sa verse 16, ay sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi kanina, His love endures forever. Amen? Kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang niyang anak, ang kanyang bugtong na anak. Tao ang nagkasala at si Kristo, ang Panginoong Hesus, na 100% na tao at 100% na Diyos, ang naging katanggap-tanggap na alay na ibinigay ng Diyos para sa katubusan ng ating kasalanan. Kaya po sinabing bugtong na anak. Amen? Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Salamat at ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak na sa pamamagitan ni Jesus, kaya may Pasko. Unang puntos po, ang dahilan ng Pasko, kung kaya may Pasko, regalong pag-ibig ng Diyos, ang Panginoon sa sangkatauhan. Amen? Pag-ibig na gayon na lamang. Pag-ibig na walang katulad. Pag-ibig na walang maihahambing. Walang maikukumpara. Ito'y kusang ibinigay. Ito'y kusang ipinagkaloob na kahit hindi hinihingi, unang umabot. Umabot ang Diyos sa sangkatauhan kahit hindi tayo karapat-dapat dahil sa kasalanan. Many times had been said and have been teach in this pulpit. Ang kasalanan ang nagpapawalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ang nagpawalay sa Diyos sa tao. Amen? Amen. Subalit gayon na lamang, hindi lang basta pag-ibig, no? Gayon na lamang ang kanyang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya't in spite of, pag-ibig na gayon na lamang na ibinuhos, kahit na maraming pagkukulang at kasalanan tayong mga tao, napalayo tayo dahil sa kasalanan natin sa Diyos, hindi inalintana ng Diyos. Bagkus inibig tayo sa kabila ng maraming kasalanan. God loves us unconditionally. Siya ang Diyos, ang makaiibig ng ganong klaseng pag-ibig. His love endures forever. Amen? Ikaw, ako, tayo,
ang buong sangkatauhan ang dahilan ng gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos mismo ay pag-ibig. Amen? Tanong, anong klaseng pag-ibig na ito na nirigalo ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo? Ayan. Sabi kanina, no, pag-ibig na unang umabot kahit hindi hiningi. Pag-ibig na despite of or in spite of, kahit makasalanan tayo, kahit hindi tayo karapat-dapat, pero inibig, nag-alala ang Diyos na mapapahamak ang tao dahil sa kasalanan. At ayaw ng Diyos na sino man ay mapahamak. O diba? Binasa natin kanina yon, part po yon ng John 3:16. Ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. Kaya po dapat ang tingin natin, saan man tayo naroroon, ang tingin natin, hindi dapat mapahamak ang taong ito. Sapagkat ayaw ng Diyos na papahamak ang sino man. Amen? At magpasimulang manalangin. Amen? Bilang niregaluhan ng pag-ibig ng Diyos. O kung natatraffic, ipanalangin. Lord, kung sino man po ang hindi pa nakakakilala sa sasakyan na ito. Amen? Kesa sinasayang natin yung ating oras na tayo ay nag-murmur. Amen? Amen. Next is pag-ibig na walang kaparis. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? His love endures forever. Di nagbabago sa paglipas ng panahon. Marami ngayon, no? Marami ngayon nagbabago. Kaya may nababalitaan tayo, no? Sumusuko sa kanilang pagmamahal, sa kanilang asawa, sa kanilang girlfriend. O wag na natin pag-usapan yung balitang artista, no? Sa Diyos lang tayo at sa kanyang mga salita, pumokus. Okay? Walang makakatulad, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pagmamahal. Amen. Walang makakatulad ang pag-ibig ng Diyos. Nag-iisa ito. Unique ito. Sa pangtaong kaisipan, pwede namang pagpupugnawin ng Diyos. Sa kalikasan ng katigasan ng ulo ng Diyos sa Diyos, no? At gumawa ng panibagong tao na naayon at susunod sa kanyang kalooban, no? Pero di gayon ang kanyang ginawa. No? Sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham, hanggang sa panahon ng Tower of Babel, nagkakasala at nagkakasala ang tao, lumalayo sa Diyos. Nanahimik ang Diyos, pero hindi nawaglit sa isip ng Diyos ang tao. Pagkat gayon na lamang ang pagmamahal, ang concern, ang malasakit ng Diyos sa tao na ayaw niya tayong mapahamak. Amen? Amen. Ang kanyang pag-ibig ay hindi maikukumpara. Hindi tayo nawaglit. Praise the Lord. Kahit isang saglit, no, sa isipan na maibalik tayo sa Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi maikukumpara sa kahit ano at sino paman. No? Ang lahat ay pabagol-bago. Lalo na pag nagsawa, pwede nang palitan. Relasyon man yan, gamit man yan, kasangkapan man yan. But our God is a great God, humble, to be given sure hope. Amen? Hindi siya maikukumpara. Walang makakasukat o hindi masukat ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kung gaano kalayo ang south to west, west to south, north to south, back and forth, walang nakakasukat maging lalim ng dagat. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Malawak na pangunawa, malalim na pinaghuhugutan ng ating Diyos para sa atin, ang malasakit niya para sa sangkatauhan.
Ang tao, tayo, hindi karapat-dapat, pero pinaging karapat-dapat niya tayo dahil mahal niya tayo. Amen? Concern siya sa atin. Diba? Sabi ni John, Panginoon, di ako karapat-dapat magtanggal ng iyong sandalyas. Sandalyas pa lang yun. Hindi tayo karapat-dapat. Wala tayong naipagmamalaki. Amen? Pero pinaging dapat tayo ng Diyos. Kasama tayo doon sa gayon na lamang na pag-ibig niya. Kaya ipinagkaloob ang regalong pag-ibig na ito sa atin. Pag-ibig na nagbigay, nagpaubaya. May kasabihan nga tayo sa Ingles, no? We can give without loving, but we cannot love without giving. At yun yung eksaktong ibinahagi, ipinakita ng Diyos sa atin. Amen? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya kusang ibinigay, ipinagkaloob ang Panginoong Hesus. At gayon din naman ang Panginoong Hesus, dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos at sa atin, siya ay sumunod, matamang sumunod sa Diyos Ama na ialay ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Ang tao dahil sa kasalanan ay napahiwalay sa Diyos. Ngunit sa kabila noon, sa paglipas ng panahon, hindi tayo nawaglit sa kanyang isipan. May Pasko dahil si Kristo ang Panginoong Hesus na naging handog ng Diyos, katunayan ng gayon na lamang na pag-ibig niya sa sangkatauhan dahil ayaw niya tayong mapahamak. Na kung ating pag-iisipan, mga kapatid, hindi po talaga nakabase sa material, sa mga pailaw, sa mga paregalo, sa mga party, o sa masyadong komersyalismo na inagaw ng mundo. Minali, iniba ang tunay na pakahulugan ng Kapaskuhan. Ang tunay na diwa at pakahulugan ng Kapaskuhan. Kaya naman po, no, kahit walang 13-month pay, walang bonus, walang pambili ng mga kung ano-ano, no, hindi ang kutitap ng ilaw ang pakahulugan ng Pasko. Hindi ang pagkain na bubusog pansamantala. But still in our hearts, masaya, makakapag-celebrate ng tunay na meaning ng Kapaskuhan. Hindi tayo dapat nadadaya. Hindi dapat tayo nalilinlang. Hindi tayo dapat magpakurap sa mundo. Pagkat we know, alam natin ang tunay na dahilan, ang Panginoong Hesus, kung kaya may Pasko. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa sangkatauhan. Bakit? Ayaw po niya tayong mapahamak. Amen. Kung kaya may Pasko, dahil kay Kristo. Siya ang ibinigay ng Diyos nang dahil sa gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan na ayaw tayong mapahamak. Kaya po sa pangalawang puntos po natin, sabi po doon sa si Kristo, kung kaya may Pasko ay verse 17, sabi po doon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas niya. Okay? Dahil sa pag-ibig, ibinigay ang Panginoon at may gagawin ang Panginoon. Ano yon? Iniligtas tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng inako niya ang dapat ay sa atin. Parusang dapat ay sa atin. Naligtas ang kasangkatauhan mula sa panganib o kapahamakan dulot ng kasalanan. Napawalay ang tao sa Diyos kung kaya't kailangang maibalik, maidugtong, muli, pabalik sa Diyos ang sangkatauhan. Tayo po yun.
At ito ay sa pamamagitan lamang ng ginawang pag-aalay na naging katanggap-tanggap ay ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya hindi na po ang tingin sa atin ng Diyos, hindi na tayo sa saranggan ng sarili natin, kundi yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya tayo naging katanggap-tanggap. Ating natamo ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sabi doon sa Matthew 1:21. Yan. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang papangalan sa sanggol sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili siya sa puot ng Diyos. Okay, doon muna tayo sa Matthew 1:21. Kung wala ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus, no, na ang kanyang pagsunod at pagsasakripisyo, ang buong sangkatauhan ay walang kaligtasan. Ganun po yun. Amen? Napakahalaga po nun. Patay ang taong walang relasyon kay Kristo. Patay siya sa harapan ng Diyos. Tunay ngang sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus, matatagpuan ang kaligtasan. Amen? Amen. Sapagkat walang pangalan sa silong ng langit o sa ibabaw ng lupa ang ibinigay para sa ating kaligtasan, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. May kaligtasan sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Hindi po ito sa pagre-relihiyon. Nabasa na po ba ninyo ang buong Bible? I encourage you to basahin po. At wala pong makikita doon na sa pamamagitan ng mga ritual, sa pagre-relihiyon, maliligtas ang tao. Kundi tanging sa pangalan ni Jesus, tanging kay Jesus, matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Sa mga magsisisi, sa mga tatalima, sa mga mamumuhay ng ayon at mananatili sa aral at pamantayan ng ating Panginoon hanggang dulo. Amen? Amen. Hindi sa pagrelihiyon o sa paggawa ng kabutihan o kahit ipasunog pa natin yung ating katawan upang ialay sa Diyos. No? Kung hindi sa ginawa ng Panginoong Jesus na sumapat, na sapat na ang kanyang ginawa, na siyang naging tanging katanggap-tanggap para katanggap-tanggap na hain, no, bilang kapatawaran sa kasalanan ng tao at naibalik, naidugtong, nai-restore tayo. Kumbaga sa tulay, naidugtong na muli sa Diyos at naipanumbalik muli sa Diyos dahil sa Panginoong Jesus. Amen? Kung kaya may Pasko, ibinigay ang Panginoong Jesus. Nag-alay ang Panginoon, nagsakripisyo upang makamtan natin ang kapatawaran na nagmumula sa Diyos. Amen. 1 Timothy 1:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. So, no? Na ang Panginoong Jesus ay naparito upang iligtas ang tao sa kanyang kasalanan at hindi mapahamak. Ang Pasko ay para sa ating kaligtasan. Sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus na naging daan ng kaligtasan para sa atin, para sa sangkatauhan. Ang kasalanan ay isang madilim na bahagi ng Pasko. Kung kaya't naparito ang Panginoong Jesus
no? Nagsakripisyo upang makalaya tayo sa pagkabilanggo at pagkaalipin ng kasalanan. Ang kasalanan ay pagdurog sa puso ng Diyos. Lumayo ang tao at napahiwalay sa Diyos. Banal ang Diyos, alam po natin yan, at walang anumang kasalanan sa Kanya at namumuhi ang Diyos sa kasalanan. Siya, ang Panginoon, ang umako sa kasalanang hindi niya ginawa. Siya ang nagsakripisyo, siya yung naghirap, siya yung nagbata ng hirap, siya yung humarap sa mga pag-aalimura, siya yung humarap sa lahat ng panunuya, siya yung nakagupit, naparusahan, pinaratangan ng kung anong-ano, tinusok sa tagiliran, inialay niya ang kanyang buhay upang malinis tayo, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang kasalanan po ay pagre-rebelde at pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa John 3:4, subalit ang John 3:4, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Subalit ang magandang balita ng Kapaskuhan na kahit tayo ay patay dahil sa kasalanan, hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, na minsanang ibinigay ng Panginoong Hesus. Siya'y ibinigay upang iligtas ang sino mang magpakumbaba, nagsisisi o magsisisi, tatalikod, mamumuhay ng ayon sa pamantayan ng Diyos, at tatanggapin siya tunay na bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, na tinatalikuran, mga kapatid, ang kasalanan at magsisimulang ipamuhay at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita. Ang Emmanuel, ang anak ng Diyos, ang naghandog, umako, nagsakripisyo, na dapat tayo ang tanging naging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen. Kung kaya tayo, sa ginawa ng Panginoong Hesus, na ibalik po tayo, lubusan, sapat ang inialay ng ating Panginoong Hesus, o sapat ang katubusang inialay ng Panginoong Hesus para sa sangkatauhan na naging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Kung kaya may Pasko, para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Amen. At ikatlo at huling puntos para sa mensaheng ang tunay na diwa ng Pasko o si Jesus. Kung kaya may Pasko, sabi po sa verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ano ang naghihintay sa hindi tumanggap sa Panginoon, sumampalataya sa Kanya? Wala po siyang regalong buhay na walang hanggan. Ang ikatlo pong puntos, si Jesucristo, ang diwa ng Pasko, kung kaya may Pasko, regalong buhay na walang hanggan. Romans 3:23, ano po sabihin doon? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid, thank you Lord, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa atin. Ang lahat po ay nagkasala, walang hindi. No, nagsisinungaling po tayo kasi sinasabi, wala po akong kasalanan.
Lahat po tayo ay nagkasala. Bakit? Sinabi po yun ng Biblia. Kaya nga ipinagkaloob ang Panginoong Hesus para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Patay ang tao na hiwalay sa Diyos dahil siya ay makasalanan. Amen? Patay po ang tao. Kahit buhay siya, kahit gumagalaw siya, kahit humihinga siya, pag wala siyang relasyon sa Diyos, patay siya sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Amen? Napako ang Diyos, napako si Jesucristo, no? Nagsakripisyo siya, nagdusa siya hanggang kamatayan at muling nabuhay na tanging naging katanggap-tanggap na alay ng Panginoon. At dahil po doon, sa ginawa ng Panginoong Hesus, tayo ay nabuhay na muli. Amen? Amen. Na ibalik lamang tayo dahil sa ating Panginoon. Buhay na po tayo ngayon. Lalo na po kung tayo po ay nasa Panginoon ng tunay at nagpapatuloy sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban. Amen? Amen. Kaya paalala na mas higit nating pagtuunan ang buhay natin para sa Panginoon, sapagkat ang buhay sa daigdig ay may katapusan at malagim ang kasasakitan ng taong hindi pinaghaharian ng Diyos. Amen? No, magpatuloy po tayo na lumalaban para sa ating Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ng Diyos, ng kanyang banal na spirito sa ating buhay. May paalala na masikit nating pagtuunan nito. Amen? Okay, 1 John 5:13. Ano po yung paalala na ito? Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, kailangan tayo ay nananatili na sumasampalataya sa Kanya, sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, na ipapamuhay, na ilalakad, namumuhay sa Kanyang katwiran, at namumuhay sa Kanyang kalooban na napaparangalan ang ating Panginoon. Amen? Lahat lamang ng mananatili ang may buhay na walang hanggan. So, yung buhay po natin, sabi nga ni Apostol Pablo, laging i-check and balance ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Sapagkat yun lamang mananatili, yun lamang pipiliin ang Diyos ang makakarating sa buhay na walang hanggan. Amen? Okay, maging wise po tayo sa ating pagpili. John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili siya sa puot ng Diyos. Amen? No? Yun lamang pong sumasampalataya. Gumaganap, nananatili, kahit anong hamon ng buhay. May pagtitiis, nag-e-endure, nagpapatuloy. Hanggang kailan? Hanggang hangganan. Hanggang kunin tayo ng Panginoon o hanggang siya ay dumating at aagawin tayo. Amen? So manatili po tayo. Pagkat yun lamang po sumasampalataya ang mayroong buhay na walang hanggan. Ang liwaliwanag po to. Ngunit ang hindi sumusunod, Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. We have to check and balance our life. Tumako tayo ng palayo sa kasalanan pag alam na natin. Do not compromise ourselves before the Lord. Hindi hawak sa patalim, hawak sa salita ng Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Natatagalan for our sa ikabubuti po natin yon. Tinuturuan pa tayo ng Diyos
na higit na magintay, na higit na mabaging mapanalanginin, na higit na bumasa mula sa kanyang mga talata at manghawakan dito, ano po, na sumusunod sa kanyang mga salita. Amen. Amen. Maaaring mawala yung kaligtasan sa ating mga buhay kung hindi po tayo pipili ng mas maayos. Amen? Kaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos, paggabay tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Amen? May hirap man, may dusa man, may kasakitan man, may kagipitan man, manatili tayo sa ating Diyos. Manatili tayong sumusunod sa kanyang dakilang kalooban para sa ating mga buhay. No? Sapagkat yung mga nananatili walang hanggan ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. 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 Okay. Okay. Paano tayo mananatili sa ating buhay na pangwalang hanggan, gaya ng ipinangako sa mga mananampalataya at mga sasampalataya? Sa tuwing binabanggit ang buhay na walang hanggan, ito po ay tumutukoy sa kaloob ng Diyos o regalo ng Diyos sa sangkatauhan, ang kaloob na walang bayad, na makakamtan lang natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Tunay ngang may pakinabang na resulta. Amen? May pakinabang na resulta ang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga paghihirap. Tayo po yun. Tayo po iyon. Pagsasakripisyo, kamatayan at pagbubo ng dugo upang bayaran ang ating mga kasalanan na sana tayo po iyon. May pakinabang po, opo, sa mga nagtitiis at nagsasakripisyo katulad ng ating Panginoon. Amen? Sa mga sumasampalataya, manatili po tayong sumusunod, ipamuhay ang mga aral at turo hanggang wakas. No? Hanggang wakas. John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." Kaya nga mga kapatid, bilang mananampalataya, dapat ang focus ng ating puso at isipan ay hindi sa mga bagay na pangmundo, kundi sa tunay na kalalagayan natin bilang mga Kristiyano na patungo sa buhay na walang hanggan. Nakikiraan lamang po tayo sa mundo. No? Kahit anong yaman, kahit anong talino, no? Hindi natin kontrolado ang buhay natin. Amen? Hindi natin, sumakit nga lang yung ulo natin no? Sumakit lang yun. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin, kung ano-ano nang naiisip natin. Amen? Magtiwala tayo at mag-focus tayo sa tunay na may kontrol ng ating mga buhay. Wala tayong ipagmamalaki. Kahit anong yaman, kahit anong talino, lahat yan po iiwan natin sa mundo. At ia-account natin sa Diyos ang lahat ng ating mga ginawa. Ang lahat ng yan ay dadaan sa apoy. At ang matutupok, yung mga bagay na hindi dapat yung ginagawa natin, yung nagbibigay kapuruhan sa ating Panginoon. Yung naghahari po siyang tunay sa ating mga kalooban. Amen? Kaya nga po parte ng ating buhay, yung mga pagsubok, yung mga kapighatian, mga kapatid, yung mga kahirapan. Sa pagsubok, tayo ay pinatatatag bilang mga mananampalataya. Walang Kristiyanong hindi po dumadaan sa pagsubok. Sabi nga ni Santiago, ni Apostol Santiago, mas magtaka tayo kung wala tayo mga pagsubok sa ating buhay.
Sa harap ng pagsubok, naroon pa din at nananatili pa rin tayong namumuhay sa kalooban ng Panginoon, nananagumpay sapagkat ang nagtitiis na nananagumpay ang siyang papasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Wag na wag nating ipagpalit ang kaligtasan na ating naranasan sapagkat walang maikukumpara sa anumang bagay sa present situation natin, kung ano man po tayo, hindi po natin maipagpapalit yon, hindi po natin kayang ikumpara yon, sapagkat wala namang atin to. Madalas kong sabihin walang atin. Yung talino natin, yung lakas natin, kung ano man meron tayo, pagpapala yon na mula sa Diyos. And we have to recognize that. Amen? Amen. Na ibibigyan natin ng kapurihan ang Diyos sa ating mga buhay. Walang permanente sa mundo. Tayo ay may hangganan. Iniakda ng Diyos sa bawat isa, kaya mamuhay po tayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. At ginagawa ang kalooban ng ating Diyos na siya ang napaparangalan. Nagiging asin at ilaw po tayo sa ating paligid na napaparangalan ang ating Diyos. Amen? Si Jesus ang tanging daan, patungo yan. Patungo sa Ama. Amen. Si Jesus ang tanging daan, tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Na dapat ating tuwi-tuwi na at tuwirang dinadaanan. Amen? Walang ibang daan. Sa Kanya galing ang liwanag para makarating tayo sa dulo. Amen? Hindi liliko sa kanan o sa kaliwa. Amen? Hindi doon sa sinasabi ng tao, kundi sa sinasabi ng Diyos ang ating daraanan. Amen? Pag doon po tayo dumadaan, nagpapatanglaw, kahit anong distractions, kahit anong mga tukso, tiyak po makakarating tayo sa ating patutunguhan. Amen. Amen. Hallelujah. Si Jesus ang regalo ng Diyos upang kamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Ang Pasko ay regalo ng Diyos, si Kristo, ang Panginoong Jesus. Sa pamamagitan lamang niya, may buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Paglalagom, mga kapatid. Mga kapatid, ang Pasko ay hindi lamang po material. No? It's more than sa mga ilaw na nagkikislapan, sa mga Christmas tree na naglalakihan, sa masasarap na pagkain na pansamantalang makabubusog, sa shopping, sa mga reunions, sa mga party. Huwag tayong nakapokus doon bilang mananampalataya. May tunay na dahilan ang Kapaskuhan. Ating alalahanin, katulad po ng naaral natin sa umagang ito, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa bawat araw. Yan, panibagong taon naman ang ating haharapin, ano? Na laging bida, laging star of the season, ang ating Panginoon sa pangunguna niya, Jesus first, na ipapamuhay po natin lagi at nangunguna ang ating Panginoon, hindi lamang tuwing Pasko. Amen? Masaya, may kapighatian, may kakulangan, laging ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga salita, ang ating pamantayan at ang ating katwiran. Ang una sa ating buhay, ang Panginoon, tunay ngang sa ating mga mananampalataya, si Kristo. Kaya nga araw-araw ay Pasko. Amen? Siya na umibig ng gayon na lamang sa sangkatauhan,
ibigay ang ating Panginoong Jesus para hindi po tayo o sino man ang mapahamak at ang kanyang ginawang pagsasakripisyo para sa ating kaligtasan. Tayo ngayon mula sa dilim, sa pagiging patay sa harap ng Diyos ay pinapaging dapat. Naibalik na. Huwag nang bumalik pa kahit anong hirap o ganda ng mga sitwasyon na ating mararanasan mga kapatid, pagkat walang maikukumpara sa ating pansamantalang sitwasyon sa daigdig, sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan, na doon ay wala ng hirap, sa piling ng Diyos, sa buhay na Diyos, sa walang hanggan. Amen? Tunay ngang maise-celebrate natin ang Pasko sapagkat si Kristo ang regalo ng Pasko, sapagkat kay Kristo mayroong kapatawaran ng kasalanan, sapagkat kay Kristo may buhay na walang hanggan. Nawa mas makabuluhan po nating maipagdiwang ng kaiba sa mga nagdaang Kapaskuhan. May katiyakan at kagalakan, may kakontentuhan. Maligayang Pasko po sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon sa kanya pong mga salita. Manalangin po tayo. Salamat po sa iyong mga salita na nagpaalala na tunay na mga bulakan ng Pasko, sapagkat ang Pasko ay bigay mong regalo, Panginoon, ang aming Panginoong Jesus, upang kami ay iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa po, ito po ay maalala at patuloy mong ipaalala sa amin, Banal na Espiritu Santo, Panginoon, kung kami ay dumaraan sa mga mahihigpit na mga pagsubok, sa mga mahihigpit na mga tukso, sa mga mahihigpit na mga pagsubok sa aming buhay, Lord, ipaalala mo ito at mabuhay kami araw-araw, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming mas lalong maging mapanalanginin. Tulungan mo kaming mas lalong nagbabasa ng iyong mga salita. At tulungan mo kaming lalong na ipapamuhay, Panginoon, ang iyong mga salita na nagliliwanag kami, Panginoon, at nagiging asin kami, Panginoon, upang mas maraming kaluluwa, Panginoon, ang maidala po namin sa iyong paanan, Panginoon, O God. Panginoon, maraming salamat po sa pag-aalay mo, Panginoon, sa amin, sa Panginoong Hesukristo, Panginoon, sa buhay niya. Salamat po, Panginoon. Wala po kaming maibabalik, Panginoon, kundi ikaw ang aming purihin at pasalamatan. At nawa, mas makabuluhan ang Paskong ito sa mga ibang nagdaang Pasko, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Merry Christmas po.